So, hi everyone, it's me again. So, in this video, pag-uusapan naman po natin o pag-aaralan kung paano nga ba makapasa sa job interview. So, still stay tuned and watch till end. But you came along and you changed everything. You lift my feet off the ground, you spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling in love, I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. So, yung ituturo ko po ay base sa aking experience. Meron pong iba't ibang setups o scenarios. Depende po sa pangangailangan o requirement ng isang kumpanya na a-applyan po natin. Meron po kasing mga companies na kapag bago po sila mag-set up ng interview is magte-text or tatawag na po sila para mag-inform sa atin kung ano po ang formal attire na susuotin po natin bago po ang interview natin. Sa mga lalaki po, iwasan natin magsuot ng hikaw. May mga experience na po kasi ako na bago po sila magpa-interview, nagsusuot po sila ng mga hikaw sa tenga, sa ilong, sa labi. So, hindi po yun kaaya-aya. So, iwasan po natin magsuot ng mga jewelries na hindi naman po kailangan sa pag-a-apply sa pagtatrabaho. Sa gupit naman po is dapat clean cut. Lalo na po, yung ina-applyan natin is inline sa food industry. Pwede po tayong gumamit ng face powder para hindi naman po oiling tignan ang mga mukha natin. Sa mga babae naman po ay kailangan natin magtali ng buhok o mag-ponytail, light makeup, and magbawas po tayo ng mga jewelries or accessories po. So, number 2, be punctual. So, at least 15 to 30 minutes, nandun na po tayo sa venue. Bago yung sinet na time nung mag-i-interview po sa atin. Bakit? In case of emergency, like traffic, napaka-importante po na mas mauna po tayo sa mag-i-interview sa atin kaysa yung tayo po yung inaantay. Isipin po natin at the point na malilate tayo, paano pa kaya kapag na-hired na tayo? At nakakahiya po kung tayo ang hinihintay nila. Pangalawa po na scenarios ng mga companies is nagpapa-answer po sila sa answer sheets bago po sila mag-interview. So, kailangan po, iset na po natin yung sarili natin na nandun na po tayo sa venue. Hindi yung hinahabol pa natin yung oras natin. Para din po makapag-present up tayo at makapag-observe. So, iwasan po natin ang malate. So, next, number 3 is be confident. Unahin po natin pag-usapan ang smile. So, napaka-importante po yung pag-smile natin or pagngiti po sa mga kaharap nating mga interviewer po. Bakit? Yung smile po natin or ngiti is marami pong ibig sabihin. Okay? For example, positivity, happy person. So, importante po talaga ang smile. Hindi naman po yung plastic na ngiti or natatakot. Yung sakto lang po. Yung sakto lang sa atin na masayahin po talaga tayo. Next po is maintain a good eye contact. So, kailangan po natitignan natin sa mata yung mag-i-interview po sa atin. Kasi po, pinapakita po natin sa mag-i-interview sa atin na sincere po tayo at iginagalang po natin sila.
sa pakikipag-usap po natin sa kanila. Huwag po yung habang sumasagot ka is kung saan-saan ka tumitingin. So, hindi po maganda yon. Kailangan eye-to-eye contact. And, syempre, with smile. And, kapag sumasagot po tayo is hindi po kailangan sobrang hina and sobrang lakas. Kailangan po is katamtaman lang po yung boses natin. Next po, mag-search po tayo sa company na a-applyan po natin. Bakit po? Kasi po, may mga companies na sinasama po nila sa interview po nila or question na kung alam mo ba ang ating company? May idea ka ba about sa ating company? Alam mo ba kung anong mga products ang ino-offer natin? Alam mo ba kung kailan tayo nag-start? Alam mo ba ang aming environment? And alam mo ba kung sinong founder ng company? And alam mo ba kung kailan kami nag-start? Pero guys, yung iba po is sinasama na lang po nila yon kapag mag-o-orientation na po tayo. And of course, know your job description and job responsibilities po. Pag nag-observe ka po sa kanilang mga branches, malalaman mo, siguro ganito yung magiging trabaho ko. And sabihin natin na confident po ako. And number 4 po, be honest. Huwag po tayong mag-imbento. Sabihin lang po natin kung ano yung totoo. Lalo na po, yung mga nasa resume natin is totoo. Kasi po, pag magtatanong po sila, is na taon na hinulaan mo lang yung nasa resume mo or inimbento mo at huhulaan mo lang yung mga isasagot mo, mas mahihirapan po tayo doon. So, number 5, observe right attitude. Halimbawa, kapag po pinapasok na tayo sa room na kung saan doon po tayo i-interviewin, huwag po tayong uupo kaagad. Hihintayin na lang po natin na sila po ang magsabi ng please sit down. Okay? Tandaan po natin yan ha. Ganon din po pagkatapos ng interview po natin. Number 6, be attentive. Listen carefully to the question and answer briefly. Huwag po tayong masyadong paligoy-ligoy. Hindi yung kung ano-ano po yung kinikwento natin na wala naman po sa mga question nila. Iwasan po natin maging madaldal. Ang importante po is nakikinig tayo ng maayos at sumasagot ng maayos dahil ipinapakita po natin sa nag-i-interview sa atin na nire-respeto po natin sila. Number 7, be optimistic. Be positive, never give up. And with positive note, pag tinanong ka, bakit umalis ka sa dati mong trabaho? Never criticize your former boss. Kasi po, pag ginawa mo po yun, iisipin po nila na gagawin mo po sa kanila yun kapag umalis ka din po sa kanila. Or gagawin din po ninyo yung ginawa mo po sa dating trabaho mo. So, iwasan po nating magsalita ng nakakasakit sa dating pinanggalingang trabaho. So, number 8, give examples. Give more examples. Because everyone likes story, we will sound interesting. And give colors to your expressions. Kapag nagbigay or nagsabi ka ng mga examples, ang proofs ng mga experience mo dati. So,
iisipin ng interviewer na marami kang nagawa or marami kang experience. So, number 9, know your USP. So, ano po ba yung USP? Pwede kang mag-offer kung ano yung mga skills na wala sila. For example, you're flexible, you're honest, you're a team leader. And last, not but the least. So, number 10. Enjoy yourself interaction between two people in the same field. Basta't alam mo kung ano yung nasa CV mo or resume mo. And ready ka sa sasabihin mo kung ano ang mga totoo. And ito po yung tandaan natin. Iwasan po natin mag-memorize ng mga sentence or grammar and paragraphs, kasi the more na magme-memorize po tayo is makakalimutan po natin, at yun yung reason para kabahan po tayo. Huwag po tayong masyadong kabahan o mabahala sa mga grammar, kasi po may mga companies naman po na gumagamit po ng Taglish, which is Tagalog and English. Pero kapag call center ang a-applyan mo, syempre, natural lang po na English po yung question and answer. So, ayun lang po ang aking maitutulong sa inyo. So, yung mga nagbabalak po na maghanap ng trabaho o na mag-iisip na magtrabaho, sana po makatulong tong video na ito sa inyo. So, yun lang po. Thank you. Ingat po. Love you. Thank you for watching po. Thank you for watching. Please follow, like, and share. I love you all.